Maayong adlaw! Nandito na naman po ako, handang magbahagi ng isa na namang kwentong may aral at tiyak na magpapakilig, magpapagigil o magpapaisip sa inyo. Pero bago po nating simulan, basahin natin ang comment ni Agnes Soganov. Ang sabi niya, "Ay, masarap makinig pag hindi stressful ang kwento. Palaban si Emily at hindi hawak sa leg si Luis. Ang masamang gawain ay laging hindi nagtatagumpay at anumang lihim ay lilitaw din sa tamang panahon. Thank you, Miss Regine. Keep safe and also to your genius writer." Maraming salamat sa napakagandang comment, Agnes. Gustong-gusto ko yung sinabi mong anumang lihim ay lilitaw din sa tamang panahon. Totoo nga naman, sabi nga sa isang kasabihan, walang sikretong hindi nabubunyag at walang kasinungalingang habang buhay na itatago. Kaya anumang mabuti o masamang itanim natin, darating ang araw na aanihin din natin ito. At sa inyong lahat mga kasalo, huwag mahiyang mag-iwan ng inyong mga comments. Baka sa susunod, kayo na ang maging comment of the day. At ngayon, simulan na po natin ang kwento. Tahimik na naghihintay si Chris sa kanyang nobyo sa sala habang nakangiti. "Late ka na naman, Nathaniel." Nakangiting bungad ni Chris habang binuksan ang pinto. Papasok pa lamang lalaki nang biglang tumigil sa paglalakad ang kadarating lang na si Diana at nang makita ang lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata. "Erwan?" Gulat na sambit ni Diana dahilan na napalingon si Chris. "Ate, kilala mo siya?" Diana. Saad ni Erwan na namumutla. "Anong ginagawa mo rito?" Lumapit si Diana habang nanginginig sa galit. Sandali, ay Nathaniel ang pangalan niya, ate." "Nathaniel? Talaga ba? Sabihin mo sa kapatid ko kung sino ka talaga, Erwan." Mapait na napataw si Diana habang nakatingin kay Erwan, ngunit tahimik lamang to. "Nathaniel, anong sinasabi ni ate?" Hindi pa man nakakasagot si Erwan, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi, kaya napaatras si Erwan at napahawak naman si Chris sa kanyang bibig sa sobrang gulat. "Ate, hindi Nathaniel ang pangalan niya. Siya si Erwan, ang asawa ko at ama ng anak ko." Umiiyak na itinuro ni Diana ang lalaki. Parang huminto ang mundo ni Chris sa narinig. Hindi siya makapagsalita at paulit-ulit niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi pwede." Napatingin si Chris kay Erwan na naghihintay ng pagtanggi. Ngunit yumuko lamang to at doon tuluyang nabasag ang puso ni Chris. "Totoo ba?" Tanong ni Chris pero walang naisagot si Erwan. Tumulo ang luha ni Chris habang unti-unti niyang napagtanto na ang lalaking minahal niya ay ang asawa pala ng sarili niyang ate. At doon nagsimulang mabasag ang samahang minsang nangakong walang iwanan at forever magkakampi. Bago pa mangyari yun, masayang naglalakad pa uwi sina Diana at Chris matapos ang klase. College student na si Diana habang bagong pasok naman sa senior high si Chris. "Ate, gutom na ako." "Sige, ililibre kita ng fishball. Basta wag mong sasabihin kay mamang 2 kinain ko, ha? 3 kaya." Nagkatinginan sila at sabay nagtawanan. Ngunit sa kanilang masayang paglalakad, biglang may humarang na 3 estudyante sa kanilang harapan. "Oh, si Chris. Akala mo kung sino?" "Sumbongera pa naman yan." "Ate." Takot at napaatras si Chris. "May problema ba kayo sa kapatid ko, ha?" Agad na humakbang si Diana at hinarangan ang kanyang kapatid at nagkatinginan ng mga bully. "Wala kang pakialam." "Meron. Ate niya ako. Kung gusto niyang may kaaway, ako na lang. Pero wag na wag niyong gagalawin ng kapatid ko." Napaatras sa mga bully nang makitang seryosong mukha ni Diana at nang akma ito ng suntok. Dahil isa-isang umalis ang mato, kaya nakahinga ng maluwag si Chris at gumiti kay Diana. "Salamat, ate.
Ano pa bang silbi na ate mo ko? Tandaan mo to ha, hanggat nandito ako, wala dapat nananakit sa'yo. Ngumiti naman si Chris. Pagkatapos, inunat niya ang kanyang hinliliit na daliri. Promise? Walang iwanan. Forever magkakampi. Ngumiti rin si Diana at ikinabit ang kanyang hinliliit sa kapatid. Hindi nila alam na darating ang panahong susubukin ang pangakong yun. Maliit lamang ang bahay ni Diana at Chris kasama ang magulang nila na sina Mang Ace at Aling Susan. Ngunit sa bawat sulok nito ay mararamdaman ang init ng isang pamilyang nagmamahalan. Maagang gumising si Aling Susan upang magluto ng almusal habang si Mang Ace ay abala sa pagdilig ng mga halaman sa harapan ng kanilang bahay. Mula sa kusina ay maririnig ang tawanan ng mag-asawa. Ace, huwag mong kalimutan ang baon ng mga bata. Hindi ko makakalimutan yan. Baka ako pang mapagalitan ng dalawang prinsesa ko. Ikaw talaga. Napangiti si Aling Susan. Makalipas ang ilang sandali, bumaba na nga sina Diana at Chris mula sa kanilang silid. Good morning! Good morning ma! Good morning pa! Dagdag ni Diana habang pababa sila. Naku ang bunso namin! Mukhang gutom na gutom! Lumapit agad si Mang Ace at ginulo ang buhok ni Chris. Papa naman! Nagtawanan silang apat at agad na naupo sa pagkainan. Simple lamang ang kanilang almusal. Pritong itlog, tuyo, kamatis at mainit na kanin. Ngunit walang nagrereklamo. At habang kumakain, panay ang kwentuhan ng kanilang pamilya. Diana anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos naman pa. Mataas ulit ang score ko sa exam. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ikaw naman bunso. May quiz kami mamaya pa. Sana lang hindi ako tawagin. Mag-aral ka kasi anak. Nag-aaral naman ako may. Pagkatapos silang kumain, ay sabay-sabay silang nagligpit ng mesa. Wala silang katulong, kaya lahat sila'y nagtutulungan. Habang naghuhugas ng pinggan sa Aling Susan, pinupunasan naman ni Diana ang mga plato. Si Chris ang nag-aayos ng mesa, habang si Mang Ace naman ang nagtatapon ng basura. Kahit simpleng gawain lamang yun, para sa kanila ay masaya na. Pagkatapos ng mga gawaing bahay, sabay-sabay silang lumabas at habang naglalakad, biglang hinawakan ni Chris ang kamay ng kaning ate. Ate, oh, bakit? Kapag tumanda tayo, hindi tayo maghihiwalay ha? Siyempre naman. Walang iwanan diba? Forever magkakampi. Nakangiting sabi ng dalawa habang nakangiting pinapanood sila ng kanilang mga magulang. Ang sweet talaga ng magkapatid. Sana lang hanggang pagkalaki nila, ganyan pa rin sila. Kahit ano pang pagsubok ang dumating. Kinagabihan, biglang nawala ng kuryente sa kanilang lugar. Mainit ang panahon kaya inilabas si Mang Ace ang banig sa bakuran. Humiga silang apat habang pinagmamasdan ang maliwanag na buwan at ang kumikislap ng mga bituin. Pa, kailan kaya tayo yaman no? Panimula ni Chris habang nakatingin pa rin sa langit. Bakit mo naman naitanong? Kasi sabi ng kaklase ko, maliit lamang daw ang bahay natin. Hindi man tayo mayaman sa pera, pero mayaman naman tayo sa pagmamahal. Tama ang papa ninyo at yun ang pinakamahalagang kayamanang hindi kayang nakahawin ni inuman. Tama si mama, tama rin si papa. Dagdag pa ni Diana. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ama. Tumabi rin si Chris at niyakap ang kanilang ina. Sa gabing yun, magkayakap silang tatlo habang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Wala silang magagarang damit at gamit. Wala silang malaking bahay ngunit sapat ang pagmamahal nila sa isa't isa upang maramdaman nilang silang pinakamayamang pamilya sa mundo. Hindi nila alam na darating ang araw na ang tahanang puno ng tawanan ay mapapalitan ng katahimikan at ang pangakong walang iwanan, forever magkakampi ay unti-unting masusubok. Lumipas ang ilang buwan mula sa masayang tahanan na puno ng tawanan. Unti-unting nagbago ang lahat. Napansin ni Aling Susan na madalas nang umuwing gabi si Mang Ace galing trabaho. Pag tinatanong niya to,
Palagi lamang tong may dahilan. Marami lamang talagang trabaho. Palaging sinasabi ni Mang Ace, kaya kampante lamang si Aling Susan. Nung una, naniwala agad si Aling Susan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang siyang pinaghihinalaan. Kaya isang hapon, pauwi si Aling Susan mula sa palengke kasama ang kanilang kapitbahay na si Aling Nana. Susan, ang dami mong pinamili ha? Ay, paborito kasi ng mga batang adobo. Nakangiti pang sagot ni Aling Susan, pero habang naglalakad sila, napahinto na lamang bigla si Aling Nana. Susan. Napatingin si Aling Susan sa direksyong tinitingnan nito, dahilan na nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa pintuan ng isang motel, lumabas si Mang Ace, kasamang isang babaeng mas bata sa kanya, magkahawak pa ang kamay ng dalawa. Pakiramdam na Aling Susan, huminto ang kanyang mundo. Unti-unting bumagsak ang supot na hawak niya. Nagkalat sa kasadang mga gulay at prutas at maya-maya pa'y napalingon si Mang Ace. Pagkakita niya sa asawa, bigla siyang natigilan. Susan. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Aling Susan. Tumalikod to at mabilis naglakad pa uwi habang walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Susan! Sandali! Sigaw ni Aling Nana habang naglalakad at hinahabol ang ginang. Ngunit hindi na siya huminto at patuloy lamang sa paglalakad. Pagdating sa kanilang bahay, agad niyang inilapag ang mga pinamili. Humugot siya ng isang plato at pinagtatapon nito sa sala. Sunod-sunod na pinggan ang kanyang ibinato sa sahig, dahilan lang nagulat sina Diana at Chris na kararating lamang mula sa paaralan. Ma! Sigaw ni Chris at lumapit sa ina. Anong nangyari? Dagdag naman ni Diana at tumakbo rin papunta sa kanyang ina. Ngunit hindi makasagot si Aling Susan at patuloy lamang siyang umiiyak. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto, pumasok si Mang Ace. Biglang natahimik ang kanilang bahay. Ngunit nang magkatinginan silang mag-asawa, sumabog ang galit ni Aling Susan. Ang kapal ng mukha mong umuwi rito! Nakita kitang lumabas sa motel kasamang babae mo. Hindi ka na nahiya. Kapitbahay pa natin ang kabit mo. Galit na saan ni Aling Susan, ngunit napayuko lamang si Mang Ace. Sapat na yun para makumpirma ang lahat, pero tumutulo pa rin ang luha ni Aling Susan. Bakit Ace ha? Anong kulang sa akin? Tahimik pa rin si Mang Ace, kaya lumapit si Aling Susan at hinila ang kuwelyo ng asawa. Susan, sagutin mo ako! Napagod na ako. Ano? Napagod na ako, Susan. Araw-araw mo na lamang akong binubungangaan. Kaya ka naghanap ng ibang babae? Hindi ko na maramdaman ang katahimikan dito sa bahay. Kaya nagtaksil ka. Palagi na lang bunganga mong naririnig ko. Kasalanan ko pa ngayon. Parang sinaksak sa puso sa Aling Susan nang marinig yon. Hindi ko naman sinasabing wala akong kasalanan. Pero nagawa mo pa rin lukohin kami. Tama na. Napaiyak na rin sina Diana at Chris habang nakikinig. Sinasawa na din sila ni Chris ngunit walang nakinig. Kung may problema ka, sana sinabi mo. Sinubukan ko. Hindi. Mas pinili mong sumama sa kabit mo, Ace. Natahimik si Mang Ace at yun ang naging sagot niya. Dahilan na mas lalong nasaktan si Aling Susan. Hinablot niya ang mga damit ni Mang Ace mula sa aparador at ibinato sa kanya. Lumayas ka! Sigaw ni Aling Susan habang binabato ang mga damit. Pero tahimik lamang ng sinalo ni Mang Ace ang mga damit. Wag! Please! Umiiyak na sambit ni Diana, kaya napating si Mang Ace sa dalawa niyang anak. Kitang-kita niya ang pagluha ng mga to, kaya saglit siyang natigilan. Ngunit hindi na siya nagsalita at kinuhang bag, sinuot niya to sa kanyang balikat. Hindi ka na kabilang sa pamilyang ito! Galit na sigaw ni Aling Susan, dahilan na huminga ng malalim si Mang Ace bago magsalita. Patawarin niyo ako. Maikli niyang sabi at
at agad siyang tumalikod at tuluyang lumabas ng bahay. Kasabay ng pagsara ng pinto ay ang tuluyang pagkawasak ng kanilang pamilya. Napaluhod si Aling Susan habang umiiyak. Niyakap naman ni Diana ang kanyang ina. Samantalang si Chris ay napaupo na lamang sa sahig at hindi matanggap ang nangyari. Unti-unting napayak si Chris kaya lumapis si Diana at niyakap ang kanyang nakakabatang kapatid ng mahigpit na mahigpit. Nandito lang ako. Ate, ayoko maghiwalay tayo. Hindi mangyayari yun. Iniunat niya ang kanyang hinliliit kahit nanginginig ang kamay. Tumingin si Chris dito bago dahan-dahang ding inunat ang kanya. Sa gitna ng gabing wasak ang kanilang pamilya, muli nilang binitawan ng pangakong ilang beses na nga nilang sinabi nung mga bata pa sila. Walang iwanan, forever magkakampi. Saad ni Diana at niyakap ng mahigpit. Sinagi ng Susan at Chris. Ilang araw nang lumipas mula nang umalis si Mang Ace. Naging tahimik ang bahay nila Aling Susan, Chris at Diana. Ang dating tahanang puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikan. Kahit ang hapagkainan na dati puno ng kwentuhan, ngayon ay halos wala nang nagsasalita. Si Aling Susan ay pilit nagpapakatatag sa harap ng kanyang mga anak. Ngunit gabi-gabi ay lihim siyang umiiyak. Samantalang si Chris naman ay halos hindi na umaalis sa tabi ng kanyang ina. Ma, kumain ka naman. Mamaya na lang anak. Palagi mo na lamang sinasabing mamaya na. Tahimik na yumuko si Aling Susan. Si Chris na mismong naghain ng pagkain at pilit tong pinapakain. Nakatingin lamang si Diana sa kanilang dalawa. Hindi siya nagsasalita, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Ngunit kinagabihan, nag-impake si Diana ng ilang damit at napansin niyo ni Chris. Ate, bakit ka nag-iimpake? Pupunta ako sa probinsya. Para saan? Pupuntahan ko si Papa. Ha? Ate, bakit? Mag-isa lang siya ron, Chris. Ay tayo, paano tayo? Alam ko, bakit siya pa rin iniisip mo? Tayong iniwan niya, ate. Kahit naman nagkamali si Papa, tatay pa rin natin siya. Pero si Mama, sinong sasama kay Mama? Ikaw? Ate, hindi ba pwedeng tayong dalawang kasama ni Mama dito? Kailangan din ni Papa ng kasama, Chris. Pero pinili niyang umalis. Pinili niyang magkaroon ng ibang babae. Alam ko, bakit siya pa rin ang kinakampihan mo? Hindi ko siya kinakampihan, Chris. Hindi mo lang ako naiintindihan. Mukhang ganun na rin yun eh. Dahil sa sagutan nila, natahimik silang dalawa. At pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita si Diana, ngunit mahina lamang ang boses nito. Ayoko lang talagang mag-isa si Papa. Paano naman ako, ate? Babalik ako. Talaga ba? Akala ko ba walang iwanan? Parang pinisilang puso ni Diana. Niyakap niya ang kanyang kapatid ng mahigpit. Ngunit hindi gumanti ng yakap si Chris. Hindi kita iniiwan. Pero aalis ka naman. Mahinang sambit ni Chris, pero walang naisagot si Diana kundi katahimikan lang. Kaya kinabukasan, nagpaalam si Diana kay Aling Susan at tahimik lamang tong nakinig. Ma, pupuntahan ko po si Papa. Sigurado ka? Opo. Tahimik na pumikit si Aling Susan. Bagamat nasasaktan siya, nauunawaan niyang desisyon ng kanyang panganay. Anak pa rin naman siya ng Diyos at tatay mo pa rin siya. Babalik po ako at sisiguraduhin ko pong kasama na po si Papa. Mag-iingat ka, anak. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis si Diana. Nasa labas ang tricycle na maghahatid kay Diana sa terminal. Bit-bit niya ang isang maliit na bag. Tahimik lamang si Chris sa may pintuan. Hindi niya magawang lumapit pero lumapit si Diana. Chris, mag-iingat ka rito. Alagaan mo si Mama ha? Pero hindi na siya sinagot ni Chris. Kaya ilang sandali pa ay sumakay na nga si Diana ng tricycle at unti-unti yung umandar. Doon lamang napating si Chris. Habang papaliw ang kanyang ate, bigla siyang tumakbo at hinabol si Diana. Ate!
Huminto sandali ang tricycle dahilan na bumabagsak ang luha ni Diana habang nililingon ng kapatid. Ngunit hindi na siya bumaba at unti-unti itong umalis. Hanggang sa tuluyan nang mawala sa paningin ni Chris. Parang may malaking bahagi ng puso niyang umalis kasama ng tricycle. Akala ko wala tayong iwanan. Maya-maya pa'y lumabas si Aling Susan at agad na niyakap ang kanyang anak. Hinayaan niyang ilabas ni Chris ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Anak, iniwan din ako ni ate, ma. Hindi ka niya iniwan. Pero umalis po siya. Minsan anak, may mga taong kailangan munang lumayo. Hindi dahil wala na silang pagmamahal, kundi dahil sa tingin nila, yun na ang tama. Pero hindi yun naiintindihan ni Chris na sa murang isip niya, iisa lamang ang malinaw. Una, iniwan sila ng kanilang ama at ngayon, pati ang ate niyang pinakamamahal ay umalis din. Sa araw na yon, nagsimulang mabuong lamat sa samahan ng magkapatid. Isang lamat na sa paglipas ng mga taon ay lalo pang lalalim hanggang sa halos hindi na nila maalala ang pangakong minsan nilang binitawan. Lumipas ang ilang araw mula nang umalis si Rihanna papuntang probinsya upang samahan ng kanilang ama. Mas lalo namang ring tahimik ang bahay ni na Chris at Aling Susan. Sa bawat pagising ni Chris, umaasa siyang maririnig niya ang boses ng kanyang ate. Kapag kakain, dalawa na lamang silang mag-ina sa hapag. Kapag gabi, wala na rin kaagaw si Chris sa kumot o kausap bago matulog. Lalong lumalim ang lungkot sa kanyang puso. Isang hapon, nag-aayos si Aling Susan ng mga nilabhang damit. Napansin niyang tahimik lamang si Chris habang nakaupo sa may bintana. Anak, halika tulungan mo ako. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa ate mo? Hindi ko siya maintindihan, ma. Bakit ba si Papang pinili niya? Hindi ba tayo sapat? Hindi ganun ang iniisip ng ate mo. Bakit na po tayo iniwan? Hindi niya tayo iniwan. Iniwan niya tayo, ma. Akala ko kapag may problema magkasama kami. Palagi naming sinasabi walang iwanan. Forever magkakampi. Anak, hindi madaling maging panganay. Nasaktan niya ng ate mo. Pero mas pinili niya pa rin po si Papa. Hindi dahil mas mahal niya ang papa mo. Pinili niyang samahan ng taong alam niyang walang kasama. Tayo. Alam niyang may isa't isa tayo. Hindi sapat yun, ma. Kailangan ko rin po si ate. Alam ko. Miss na miss ko na po siya. Miss ka rin naman niya, anak. At siguradong tayo, miss na tayo ng ate Diana mo. Kung miss niya po ako, bakit hindi po siya umuwi? Walang naisagot si Aling Susan. Alam niyang kahit anong paliwanag ang sabihin niya, hindi nito agad mabuburang sakit na nararamdaman ng anak. Kinagabihan habang nagliligpit si Chris ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang lumang litrato. Larawan niyo nilang apat. Nasa gitna si Mang Ace at Aling Susan habang magkayakap naman silang magkapatid at nakangiti silang lahat kaya dahan-dahang hinaplos ni Chris ang mukha ni Diana sa litrato. Sabi mo hindi mo ako iiwan. Mahigpit niyang niyakap ang litrato habang umiiyak. Sa kabilang silid, narinig ni Aling Susan ang mahinang pag-iyak ng anak kaya napapikit siya. Bilang isang ina, wala siyang ibang magawa kundi ang ipinalangin na baling araw muling magkakaayos ang kanyang dalawang anak. Samantala, mahigit kalahating araw naging biyahe ni Diana papunta sa probinsya ng kanyang ama. Habang umaandar ang bus, hindi niya maiwasang tumingin sa bintana. Unti-unting napalitan ng matataas na gusali ang malawak na palayan, ilog at kabundukan. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung tama bang naging desisyon niya at naalala niya si Chris na umiiyak habang papalayo ang tricycle. Pagsapit ng hapon, bumaba siya ng terminal. May dala lamang siyang isang backpack at maliit na bag. Tinahak niyang makitid na daan papunta sa bahay ng kanyang ama. Habang naglalakad, napansin niyang napakatahimik ng lugar. Tanging huni ng mga ibon at ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Makalipas ang ilang minuto, natanaw niya na ang isang maliit na kubong napapalibutan ng mga puno ng niyog at saging. May maliit na bakuran at ilang halamang gulay sa gilid. Sa labas ng kubo, may isang lalaking nagpuputol ng kahoy, si Mang Ace.
Nang makita siya nito, agad nanlaki ang mga mata nito. Diana, Pa! Hindi na napigil lamang Ace ang kaning sarili. Mabilis tong lumapit at mahigpit na niyakap ang anak. anak, bakit ka pumunta rito? Hindi kita kayang pabayaang mag-isa pa. Salamat naman kung ganun. Pagpasok ni Diana sa kubo, napansin niyang napakasimple ng buhay ng kanyang ama. May lumang mesa, 2 upuang kahoy, isang lumang aparador, isang banig na nakalatag sa sahig, at maliit na kusina ang yari lamang sa kahoy. Napangiti siya nang mapansin ang ilang lumang larawan nilang pamilya na nakadikit pa rin sa dingding. Hindi ko kayang alisin yan. Kahit galit na kayo sa akin, pamilya ko pa rin kayo. Kinagabihan, magkasama silang naghanda ng hapunan. Habang naghihiwa ng gulay si Diana, si Mang Ace naman ang nagsisaing gamit ang lumang kalan. Naalala ko po si Mama. Ay, mas masarap pa rin talaga siyang magluto. Habang kumakain sila, napansin ni Diana ang konti lamang ulam ng kaning ama. Pa, eto lang bang kinakain mo araw-araw? Sanay na ako sa ganito, anak. Simula po bukas, ako na pong magluluto. Aba, marunong ka na pala. Siyempre naman po, hindi naman po ko habang buhay aasa kay Mama. Pareho silang napatawa. Matagal-tagal ding hindi nakatawa si Mang Ace ng gano'n. Lumipas ang mga araw, unti-unting nasanay si Diana sa buhay sa probinsya. Tuwing umaga ay sabay silang nagdidilig ng mga halaman, pagkatapos ay pupunta sila sa palengke. Kapag hapon, nagtatanim sila ng gulay sa malit na bakuran, at pagsapit ng gabi, sabay silang kumakain habang nagkukwentuhan. Minsan ay nagtutulungan pa silang mag-ayos ng bubong ng kubo kapag umuulan, at mas unti-unting bumalik ang ngiti sa mukha ni Mang Ace. Isang gabi habang nakaupo sila sa labas ng kubo at pinagmamasta ng mga bituin, unang nagsalita si Mang Ace. Kamusta na kaya ang mama mo? At si Chris? Siguro, galit pa rin yun sa akin pa. Pasensya na. Kung hindi dahil sa pagkakamali ko, hindi kayo magkakahiwalay. Ang mahalaga po ngayon, hindi ka na po nag-iisa. Napaluhan na lamang si Mang Ace sa sagot ni Diana. Hindi man niya maibabalik ang pamilyang nawala sa kanya, malaking bagay na para sa kanya ang makasama muli ang kanyang panganay. Sa kabilang banda, hindi alam ni Diana na habang unti-unting sumasaya ang kanyang buhay sa probinsya, sa Manila naman, araw-araw pa ring hinihintay ni Chris ang kanyang pagbabalik, at sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang tampo ng bunsong kapatid sa kanyang pinakamamahal na ate. Isang gabi matapos ang hapunan, naupo silang mag-ama sa harap ng kanilang maliit na kubo. Mahangin ang gabi at maliwanag ang buwan, at tahimik silang nagkakape habang nagkukwentuhan. Naalala mo pa nung bata ka? Kung tinuruan mo akong mabisikleta pa? Oo, ilang beses kang natumba noon. Kasi ayaw mo kong alalayan eh. Kung inalalayan kita habang buhay, hindi ka matututong tumayong mag-isa. Pero sa tuwing natutumba ako, ikaw pa rin pong sumasulo sa akin. Anak, salamat ha. Saan naman galing yan? Sa kabila kasi ng lahat ng pagkakamali ko, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Tatay pa rin kita. Sana balang araw, mapataho din ako ng mama mo at ni Chris. Darating din po ang araw na yon. Nakangiti naman silang dalawa habang nakatingin sa malayo. Ngunit ilang sandali lamang, biglang napahawak sa kaning dibdib si Mang Ace, kaya agad napating si Diana. Pa? Ang dibdib ko. Mas lalo nitong hinawakan ng kaning dibdib. Halata ang matinding sakit sa kaning muka. Bigla siyang napasubsob sa mesa bago tuluyang nahulog sa kaning upuan. Pa! Tingnan mo ako! Hindi na halos makapagsalita si Mang Ace. Hirap na rin tong huminga at nanginginig na ang buong katawan ni Diana. Hindi. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Diana habang tumatakbo palabas at patuloy na humihingi ng tulong, kaya isa-isang lumabas ang kanilang mga kapitbahay. Agad nilang binuhat si Mang Ace at isinakay sa tricycle patungo sa pinakamalapit na Rural Health Unit.
Habang nasa biyahe, mahigpit na hawak ni Diana ang kamay ng kanyang ama. Pa, huwag mo po kong iwan. Nandito lang po ako pa. Lumaban ka. Sabihin mo sa mama mo. Pa, huwag ka nang magsalita. At kay Chris, na mahal ko sila. Sabihin mo na lang sa kanila mismo. Lalaban ka pa. Ngunit hindi na muling nakapagsalita si Mang Ace at unti-unti ring lumuwag ang pagkakahawak nito sa kamay ng kanyang anak. Pa! Umiiyak na sigaw ni Diana habang niyakap ang ama. Pagdating nila sa health center, agad tong sinuri ng mga health worker. Ilang minutong lumipas, lumabas ang doktor at malungkot tong tumingin kay Diana. Pasensya na po. Hindi na po namin siya naisalba. Napaluhod na lamang si Diana sa narinig. Unti-unting tumulong kanyang maluhat hindi siya makapaniwala. Ilang sandali lamang nakalipas ay magkasama pa silang nagtatawanan pero ngayon wala nang kanyang ama. Pero mahigpit pa rin niyang niyakap ang walang buhay na katawan ni Mang Ace. Pa, huwag mo rin akong iwan. Sa gabing yun, muling naulila si Diana sa kanyang ama at hindi niya alam kung paano niya haharapin ang pinakamahirap na balita na kailangan niyang ipaalam sa kanyang pamilya. Lumipas ang 2 araw matapos ang pagkamatay ni Mang Ace. Inihanda ng kanyang burol sa malit na kapilya sa kanilang probinsya. Tahimik na nakaupo si Diana sa tabi ng kabaong ng kanyang ama. Namumugto ang kanyang mamata sa kakayak habang nakatingin sa mukha nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kanyang cellphone at tinawagan ng inang si Aling Susan. Hello? Mawala na po si Papa, Ma. Ilang segundo ang lumipas, narinig ni Diana ang paghikbi ni Aling Susan. Mabukas na po ang libing. Pumunta po kayo, please. Anak, gusto kong pumunta, pero mataas ang lagnat ko. Paliwanag ni Aling Susan, ngunit bigla namang kinuha ni Chris ang cellphone. Ate, Chris, isama mo si Mama rito. Hindi pwede. Anong ibig mong sabihin hindi pwede? Hindi kaya ni Mamang bumiyahe ng malayo. 1 araw lang hinihingi ko. May sakit siya, ate. May sakit si Mama. Tatay pa rin natin ang nakaburol dito. At nanay natin ang may sakit dito. Kahit sa huling pagkakataon man lang, hindi niyo ba kayang puntahan si Papa rito? Nung iniwan niya tayo, naisip pa niya tayo, ha? Chris, totoo naman. Patay na si Papa at buhay pa si Mama. Napakamanhid mo. Ako pa? Oo. Kahit anong nangyari, tatay pa rin natin siya. At kahit anong sabihin mo, si Mamang uunahin ko. Kaya pala, simula pa man noon, wala ka nang pakialam kay Papa. At ikaw, simula nang umalis ka, naalala mo pa ba kami? Iniwan mo kami? Hindi ko kayo iniwan. Hindi mo na iintindihan ng lahat, Chris. Talaga? Nung umalis ka, umiyak ako. Nung kailangan kita, wala ka. Nung araw-araw kitang hinihintay, hindi ka bumalik. Tapos ngayon, galit ka? Kasi hindi kami makakapunta? Hindi mo na iintindihan. Hindi, ate. Ikaw hindi nakakaintindi sa nararamdaman ko. Sige, huwag na kayong pumunta. At kalimutan mo ng kapatid mo ko. At sabihin mo kay Mama, nakalimutan niya rin may anak na siya dito. Ako na lang maghahatid kay Papa sa huling hantungan niya. At bago pa makapagsalita si Chris, pinatay agad ni Diana ang tawag. Mahigpit niyang niyakap ang kabaong ng kanyang ama habang tuluyang humahagulgol. Sa kabilang linya naman, dahan-dahang ibinaba ni Chris ang telepono. Hindi siya umiiyak ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib at lumapit sa Aling Susan. Huwag mong sisihin ang ate mo. Siyang unang nang iwan sa atin. Sa araw din yon, hindi lamang si Mang Isang tuluyang nailibing, kasama rin itong tila inailibing ang natitirang tiwala at pagmamahalan ng magkapatid. Mula noon, hindi na muling umuwi si Diana sa Manila. Dumipas ang mga taon, unti-unting nagbagong kanilang mga buhay. Sa Manila, nakapagtapos na si Chris at nakahanap ng maayos na trabaho. Nanatili siyang kasama ang kanyang inang si Aling Susan at kahit paminsan-minsan na pag-uusapan nila si Diana, wala pa rin naglalakas loob
na makipag-ugnayan. Sa probinsya naman, nagsimula lang magtrabaho si Rihanna sa isang maliit na souvenir shop malapit sa Pantalan. Doon niya unti-unting binabalik ang saya sa kanyang buhay. Isang hapon, kakatapos lamang ng trabaho ni Rihanna. Habang naglalakad siya sa may Pantalan, abala siyang nagbabasa ng mensahe sa kanyang cellphone. Kasabay naman nun, ang paglalakad ng isang matangkad na lalaking may dalang malaking duffel bag. Dahil parehong hindi nakatangan sa dinaraanan, nagkabanggaan sila at nalaglag ang cellphone ni Diana, pati ang bag ng lalaki. Ay, pasensya na! Mabilis ang pinulot ang mga gamit, kasabay rin yumuko ang lalaki. Sabay nilang hinawakan ang parehong cellphone, nagkatamang kanilang mga kamay at napatingin sila sa isa't isa na para bang huminto ang oras nilang dalawa. Pasensya na, hindi ako nakatingin. Ako rin. Mukhang tabla tayong dalawa. By the way, ako nga pala si Erwan. Pakilala nito at nakipagkamayan. Diana. Masaya akong makilala ka, Diana. Hindi alam ni Diana kung bakit pero may kakaibang kaba siyang naramdaman. Mula noon, madalas na silang nagkikita. Pag nakadaong ang barkong sinasakyan ni Erwan, lagi itong dumaran sa souvenir shop. Minsan bumibili lamang ng bottled water, minsan na may wala talagang binibili. Erwan, pangatlong beses mo nang bumili ng tubig ngayong araw ah. Nauuhaw lang. Talaga lang? Sige na nga. Gusto lamang talaga kitang makita. Namula ang pisngi ni Diana. Unti-unti, naging magaan ang kanilang loob sa isa't isa. Nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay, sa mga pangarap, at sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Hindi man masabi ni Diana ang lahat ng pinagdaraanan niya, sa panakay Erwan ng malamang marami siyang pinagdaraanan. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Diana, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yan? Simula kasi nang makilala kita, parang ikaw na agad ang hinahanap ko. Hindi ko alam kung matatawag ba tong love at first sight pero gusto ko sanang subukan kung papayag kang maging girlfriend kita. Ang corny mo naman. Ibig sabihin nun, rejected ako? Hindi, sasagutin kita. Hindi napigilan ni Erwan ang mga pangiti. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling nakaramdam ng saya si Diana. Masayang lumipas ang kanilang mga buwan bilang magkasintahan. Kapag bakasyon ni Erwan mula sa pagbabarko, lagi silang magkasama. Namamasyal sila sa tabing dagat, kumakain sa maliliit na karinderya at minsay tahimik lamang na nag-uusap habang pinapanood ang paglubog ng araw. Halos wala silang naging pagtatalo. Pakiramdam ni Diana ay unti-unti nang pinapagaling ni Erwan ang mga sugat na iniwan ng kanyang nakaraan. Bago muling sumakay si Erwan sa barko, may iniabot siya kay Diana. Isang maliit na kahon. Ano to? Buksan mo. Dahan-dahan tong binuksan ni Diana. Tumambad ang isang gintong kwintas. Ang palawit ito'y hugis timon ng barko na sumisimbolo sa propesyon ni Erwan bilang seaman. Ang ganda! Kapag namimiss mo ako, hawakan mo lang yan ha. Hinding-hindi ko to aalisin. Pangako. Pangako. Lumipas pang ilang taon, mas lalo pang tumibay ang relasyon ng dalawa. Hindi nagtagal, ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa probinsya na dinaluhan lamang ng ilang kamag-anak at malalapit na kaibigan. Walang magarbong handaan, walang ingranding dekorasyon, ngunit sapat na yon para sa dalawa. Hindi rin naipalam ni Diana ang kanyang kasal kina Aling Susan at Chris. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siyang baka hindi siya tanggapin ng kanyang pamilya at nanatilang katahimikan sa pagitan nilang magkapatid. Makalipas pang isang taon, isang malusog na sanggol na lalaking isinilang. Nang marinig ni Erwan ang unang iyak ng kanilang anak, hindi niya napigilang maiyak at dahan-dahan ng kinalong ang sanggol. Kamukhang kamukha mo siya. Ikaw kayang kamukha niya. Salamat, aking mahal. Napatingin si Diana sa kanilang anak. Pakiramdam niya ay muli siyang binigyan ng dahilan upang maging masaya. Lumipas ang mga buwan, lumalaking kanilang anak sa isang tahanang puno ng pagmamahalan. Ting umaga, Sir Juan ang naglalaro rito bago pumasok sa trabaho. Kapag hapon naman, si Diana ang nag-aalaga habang kinakantahan to ng mga uyahi.
Masaya ang kanilang maliit na pamilya. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Diana. Hindi pa rin alam ni na Aling Susan at Chris na meron na nga siyang asawa at anak. Minsan habang pinagmamasdan niyang anak na mahimbing nang natutulog, napabuntong hininga siya. Sana makilala ka rin ng lola at tita mo bahalang araw. Hindi mo pa rin ba sila kinakausap? Tanong ni Erwan na halatang nag-aalala. Hindi ko alam kung paano magsisimula eh. Darating din ang tamang panahon, mahal. Hinawakan ni Erwan ang kaning kamay. Ngumiti na lamang si Diana kahit may lungkot sa kaning mga mata. Hindi rin kilala ni Erwan ang pamilya ng kanyang asawa. Hindi pa niya nakikita kahit minsan sina Aling Susan at Chris. Alam naman niyang matagalang hindi nagkakayos ang magkapatid. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang araw na kailangan na namang sumakay ni Erwan sa barko. Maagang naghatid si Diana at ang kanilang anak sa pantalan at mahigpit ang yakap ng mag-asawa. Mag-iingat ka. Palagi. Para sa inyong dalawa ng anak natin. Anak, makinig ka lagi kay mama ha. Hinalikan niya ang noo ng asawa at saka kinarga ang kanilang anak. Ngumiti lamang bata at hinawakan ang mukha ng kanyang ama kaya napatawa si Erwan. Maya-maya ibinalik niya ang anak kay Diana. Hindi ko kayo pababayaan. Hihintayin ka namin. Muli niyang hinawakan ng gintong kwintas na regalo ni Erwan. Huwag mong aalisin yan. Pangako, hindi. Pagkatapos ng huling yakap, sumakay na nga si Erwan sa barko. Habang papalayo ito, kumaway si Diana kasama ang kanilang anak. Lumipas ang mga araw, kahit nasa laot si Erwan, hindi nawawalang komunikasyon nilang mag-asawa. Tuwing gabi, kapag may signal ang barko, agad siyang tumatawag. Kamusta kayo? Masayang tanong ni Erwan at sabik na makausap si Diana. Okay naman kami. Ikaw? Miss na miss ko na kayong dalawa. Napangiti si Diana sa bawat tawag nila. Minsa'y pinapakita pa niyang kanilang anak sa video call. Masaya silang nagkukwentuhan kahit magkalayo. Samantala, sa Manila, abala naman si Chris sa kanyang bagong trabaho bilang isang waitress sa isang kilalang restaurant. Mas naging responsable na siya. Halos buong araw siyang nagtatrabaho upang matulungan ang kanyang ina. Pag-uwi niya sa bahay, si Aling Susan naman ang naghahanda ng hapunan. Bagamat tahimik pa rin ang kanilang buhay, unti-unti na silang nakakabangon. Hindi na rin nila napag-uusapan si Diana. Parang pareho nilang tinanggap na magkahiwalay na ang kanilang malandas. Samantala, habang nasa barko si Erwan, nakatanggap ng balita ang buong crew. Nagkaroon ng aberya sa isa sa mga makina ng sasakyan nilang pandagat. Dahil dito, ipinagpaliban muna ang kanilang paglalayag. Hindi tayo makakalis hanggat hindi naayos ang makina. Ani ng kapitan, kaya nagkatinginan ng mga tripulante habang si Erwan ay napakamot na lamang sa ulo. Ay, mukhang matatagalan pa yata tayo. Dahil sa hindi inaasahang aberya, nanatili muna ang barko sa Manila at hindi alam ni Erwan at Chris na ilang araw na lamang natitira bago sila pagtagpuin ng tadhana. Isang pagtatagpong magpapabago sa buhay ng dalawang magkapatid, magpakailanman. Ilang araw pa rin nakadawang ang barkong sinasakyan ni Erwan sa Manila dahil sa pagkasira ng makina. Habang hinihintay ang pag-ayos nito, madalas siyang lumabas upang mamasyal at magpalipas ng oras. Isang gabi, napadpad siya sa isang kilalang restaurant. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng isang waitress. Good evening, sir. Table for one po. Napatingin si Erwan. Parang may kung anong kakaibang pakiramdamang dumaan sa kanya. At nakangiti si Chris habang inaabot ang menu. Sir? Oo. Tahimik siyang naupo, ngunit paminsan-minsan napapatingin kay Chris. Hindi niya alam kung bakit pero tila hindi niya mayalis ang tingin dito. Matapos kumain, umalis siyang magulong isipan. Kinabukasan naman, bumalik na naman siya sa parehong restaurant. Ngunit sa totoo lang, hindi pagkain ng kanyang sadya, kundi si Chris. Good evening ulit, sir. Mukhang suki na yata ako dito Mukhang gano'n na nga po. Mula noon, halos araw-araw nang bumabalik si Erwan. Unti-unti silang nagkakilala.
Nagkukwentuhan sila kapag hindi abalang restaurant. Ngunit isang bagay ang itinago ni Erwan. Hindi niya sinabi ang tunay niyang pangalan at hindi niya sinabi na may pamilya na siya. By the way, Nathaniel nga pala. Nakangiting pakilala ni Erwan at inabot ang kamay rito. Ako si Chris. Nagkamayan silang dalawa at doon nagsimula ang lahat. Lumipas ang mga linggo, hindi na nawawala si Nathaniel sa restaurant. Minsan madala siyang tsokolate, minsan na may paboritong kape ni Chris at halos araw-araw may dala siyang bulaklak. Hindi ka pa nagsisawang magdala ng bulaklak? Hindi, basta naman para sa'yo eh. Hindi niya alam na unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaki. Samantala sa probinsya, patuloy pa rin tumatawag si Erwan kay Diana. Miss na kita. Kami rin ang anak mo. Huwag kayong mag-alala, babalik ako dyan. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Napapangiti si Erwan sa tuwing naririnig ang boses ng kaning mag-ina. Ngunit matapos ang tawag, muli siyang lalabas upang puntahan si Chris. Unti-unti nang nabubuhay ang dalawa ng mundo at wala siyang balak sabihin ang katotohanan. Isang gabi, niyaya ni Erwan si Chris sa tabing dagat ng Manila. Tahimik nilang pinanood ang mga ilaw ng lungsod hanggang sa humarap si Erwan kay Chris. May gusto sana akong sabihin. Ano yan? Mahal na kita. Diretsong sabi ni Erwan. Dahilan na natigilan si Chris dahil hindi niya inaasahan ang mga salitang yun. Ilang sandali siyang natahimik bago siyang umiti. Mahal na rin kita, Nathaniel. Mula noon, naging opisyal na nga silang magkasintahan. Hindi nagtagal. Inalok ni Erwan si Chris sa tumira sa inuupahan niyang apartment sa Manila upang hindi na nga tumahirapang bumiyahe papasok ng trabaho. Nag-alinlangan si Chris nung una. Ngunit dahil sa pagtitiwala niya kay Nathaniel, pumayag rin siya. Hindi niya alam ng lalaking kasama niya sa iisang bubong ay meron ng asawa at anak sa probinsya. Hanggang isang gabi, may nilabas na malit na kahon si Erwan. Ano yan? May regalo ko sa'yo. Pagbukas ni Chris, isang silver na kwintas ang kaning nakita. Kaparehong kapareho ng sinusuot ni Diana. Bagay na bagay sa'yo. Hindi ko to aalisin. Makalipas ang ilang araw, natapos ang pagkukumpuni ng barko. Kailangan niyang muling bumiyahe ni Erwan, pero bago siya umalis, niyakap niya si Chris. Babalik ako Hihintayin kita. Niyakap nilang isa't isa at tuloy nang umalis si Erwan, ngunit kahit nasa laot na siya, patuloy pa rin ang kanilang mga tawag. Sa umaga, tumatawag siya kay Diana. Sa gabi, tumatawag naman siya kay Chris. Dalawang babae, dalawang buhay, dalawang pusong parehong nagtitiwala sa kanya at walang kaalam-alam sina Chris at Diana na iisang lalaki lamang ang kanilang minamahal. Lumipas ang ilang taon, malaki ng anak ni Diana hanggang sa tinatanong na nga siya nito kung nasa ng lola at tita nito. Kaya nakonsensya siya. Pero dahil mahal niyang anak, pinili niya pa rin sundan ang gusto ng anak. Kaya pinalam niya ni Diana kay Erwan. Siyang ay naman si Erwan dahil matagal na ding hindi nagkikita ang tatlo. Agad silang lumuwas ng Manila at masaya silang sinalubong ni Aling Susan at ni Chris. Lumipas ang ilang araw matapos ang masayang puling pagkikita ng pamilya, nanatili pa rin si Diana at ang kaning anak sa bahay ni Aling Susan upang bumawi sa mga taong nagkalayo sila. Samantala, si Erwan ay nakatanggap ng balitang naantala na naman ang pag-alis ng kanilang barko dahil sa isa na namang aberya, kaya nakapabuntuhin nga siya. Mukhang may oras pa ako makita si Chris. Alam niyang nasa Manila si Diana, ngunit sinabi lamang nito na bibisita sa kanyang pamilya. Hindi niya alam kung saan to nakatira at hindi rin niya alam na ang pamilyang tinutukoy nito ay ang pamilya rin ni Chris. Kaya kinahapunan, masayang naghahanda si Chris. Nag-aayos siya ng mesa at paminsan-minsan tumitingin sa orasan. Mukhang may bisita ka. Apo ma, darating po si Nathaniel. Sa wakas, makikilala na rin namin ang boyfriend mo. Mabait yun ate. Sigurado akong magugustuhan niyo siya. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang doorbell ng bahay nila. Kaya mabilis tumayo si Chris. Ako na!
Halos patakbo siyang nagtungo sa pintuan. Pagbukas niya, nakangiting nakatayo si Erwan. May hawak na isang bouquet ng pulang rosas. Hi, Akala ko hindi ka na makakapunta eh. sabi ko naman sa'yo, di ba? Pupuntahan kita. Masayang niyakap ni Chris ang lalaki. Hindi nila namalayang may isang paris ang matang nakamasin mula sa hagdan. Kabababa lamang ni Diana mula sa ikalawang palapag. Ngunit pag-angat niyang tingin, nanlaki ang kanyang mga mata at nalaglag ang hawak ng baso. Nabasag to sa sahig dahil lang napalingon sina Chris at Erwan. At si Erwan, nanigas at namutla ang kanyang muka. Diana? Hindi makapaniwala si Diana sa nakita. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng asawa, pagkatapos ay ang kapatid at muli ang asawa. At unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Erwan? Ate, kilala mo siya? Hindi makapagsalita si Diana. Para bang nawalan siya ng lakas. Maya-maya, nanginginig niyang itinuro si Erwan. Siyang asawa ko. Parang huminto ang oras nila at biglang napating si Chris kay Erwan at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang muka. Ano? Ate, siya po si Nathaniel. Hindi si Erwan. Hindi agad sumagot si Erwan. Lalo lamang siyang namutla. Maya-maya pa, lumabas naman ng kusina si Aling Susan dahil sa ingay. Anong nangyari? Siya pong asawa ko. Ano? Siya rin pong ama ng anak ko. Napahawak si Aling Susan sa dibdib. Dahil hindi siya makapaniwala at dahan-dahang lumapit si Diana kay Erwan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit mo ginawa sa amin to, ha? At bigla, isang malakas sampalang dumapos sa pisngi ni Erwan. Dahan-dahan tong napaatras. Tahimik ang buong bahay pero rinig na umiiyak si Diana. Sinira mo ang pamilya natin! Nathaniel, Erwan. Yumuko si Erwan at sapat na yun. Doon tuluyang nabasag ang puso ni Chris. Unti-unti siyang lumapit at punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Totoo pala. At sa sobrang sakit, sinampal din niya si Erwan kaya napapikit ang lalaki. Sinungaling ka? Paano mo nagawa to sa amin, ha? Hindi na makatingin si Erwan sa dalawang babaeng sabay ng niloko. Galit na galit sa Aling Susan kaya lumapit siya rito at tinuro ang pintuan. Lumayas ka! Wala kang puwang sa bahay na to. Hindi sapat ang isang kasinungalingan. Sinira mo ang buhay ng dalawa kong anak. Pero hindi tuluyang lumayas si Erwan. Sa isang iglap, ang muling nabuo nilang pamilya ay muli na namang nadurog at sa pagkakataong to, itong dahilan ay ang isang lalaki lamang. Ilang oras matapos mabunyag ng katotohanan, wala ni isa sa kanilang halos makapagsalita. Punong-puno ng luha, galit at pagkabigo ang buong bahay. Tahimik na nakayuko si Erwan, samantalang magkatapat namang nakatayo si Diana at Chris. Parehong wasak ang mga puso at pinunasin ni Diana ang kanyang mga luha. Pagkatapos, tumingin siya kay Erwan. Sagutin mo ako. Sinong mahal mo? Ako? O siya? Hindi agad nakasagot si Erwan, kaya lalo lamang siyang nainis. Mamili ka! Ate, wag na. Hindi. Ngayong araw pipili siya. Huminga ng malalim si Erwan. Dahan-dahan siyang tumingin kay Diana. Pagkatapos, lumingon siya kay Chris at mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila hanggang sa mahina siyang nagsalita. Si Chris. Parang gumuho ang mundo ni Diana. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga at unti-unti siyang napatawa. Ngunit ang tawang yon ay puno ng sakit. Ganito lang pala kadaling palitan ng pamilya natin. Napayuko si Erwan dahil wala na nga siyang naisagot. Samantalang si Chris naman ay tulala rin. Hindi niya inaasahan ang sinagot nito. Sa halip na matuwa, mas lalo lamang siyang nasaktan. Pakiramdam niya ay lalo lamang inagaw ang lahat sa kanyang ate. Lumapit naman sa Aling Susan at tinignan ng dalawa niyang anak na parehang umiiyak. Tingnan yung nangyari sa inyo. Magkapatid kayo.
Pero isang lalaki nang sumira sa samahan ninyo at hinahayaan niyong mangyari yon. Yumuko ang dalawa. Ngunit sa sobrang sariwa pa ng sugat, hindi pa nila kayang magpatawad. Kinabukasan, tahimik na nag-impake si Diana kasama ang kanyang anak. Hindi na siya nagsalita at wala na rin siyang lakas pa para makipagtalo. Ma, uuwi muna kami. Mag-iingat kayo. Nire-respeto kong desisyon mo, anak. Dahil alam kong nasaktan ka. Kaya kung anong ikakabuti niyo ng apo ko, naiintindihan ko. Lumipas ang ilang araw, patuloy pa rin pumapasok si Chris sa restaurant. Ngunit wala na ang dating sigla. Tahimik lamang siyang nagtatrabaho, madalas ay tulala. Madalas ding umiiyak kapag walang nakakita. Hanggang isang hapon, abala si Chris sa pag-ayos ng mga mesa at bigla nga may pamilya na boses ang tumawag sa kanya. Chris. Napalingon siya. Doon niya nakita ang kanyang ate Diana. Ate, hindi na nakapagsalita si Chris ng diretso. Dahan-dahang hinabad ni Diana ang gintong kwintas sa kanyang leeg. Ang kwintas na minsang isinuot sa kanya ni Erwan at iniabot niya yung kay Chris. Para saan yan? Sa'yo na. Ate, kawawa ka naman. Silver lang ang binigay sa'yo ng asawa ko. Kaya ito ang ginto. Total, nasa'yo na rin naman ang asawa ko. Ate, hindi ko sinasadya. Hindi ko na kailanang paliwanag mo, Chris. At wala na tayong dapat pag-usapan pa. At sana hindi ka patulugin ng konsensya mo. Lalo na si Erwan. Sa ginawa niyo sa akin at sa anak ko. Tumalikod agad si Diana at dahan-dahang naglakad palabas ng restaurant. Naiwan si Chris na nakatitig sa gintong kwintas na nasa mesa. Hindi niya na magawang pulutin. Dahil sa sandaling yon, hindi na lamang yung isang alahas. Isa na itong paalala ng lalaking sumira sa kanilang pamilya at sa pagmamahalang unti-unting winasak ang samahan ng dalawang magkapatid. Lumipas ang ilang araw, tahimik na namuhay si Chris, ngunit hindi siya mapalagay. Sa tuwing nakikita niyang gintong kwintas na iniwan ni Diana, lalo siyang kinakaan ng konsensya. Hindi niya sinasadyang masaktan ang kanyang ate. Hindi rin niya alam na ang lalaking minahal niya ay asawa pala nito. Kinabukasan, araw na nga ng muling pagsampa ni Erwan sa barko. Bago to umalis, nakipagkita siya kay Chris. Tahimik silang nagkatinginan. Wala na ang dating say sa kanilang mga mukha at mahigpit na hinawakan ni Erwan ang kamay ni Chris. Hihintayin mo ako, di ba? Masaya pang tanong ni Erwan, pero unti-unting umiling si Chris, kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Chris? Hanggang dito na lang tayo. Anong sinasabi mo? Maghiwalay na tayo. Hindi. Bumalik ka na sa asawa mo, sa anak mo. Sila ang pamilya mo. Hindi ko kayang mabuhay habang alam kong may batang nasasaktan dahil sa atin. Mahal kita, pero mas kailangan ka nila. Paalam natin, Erwan. Paalam, Erwan. Sunod-sunod na sambit ni Chris habang umiiyak at tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Samantalang naiwan si Erwan na nakatulala. Ngayon lamang niya lubusang naunawaan ang laki ng pagkakamaling kanyang nagawa. Kaya kinahapunan, nagpunta si Erwan sa probinsya. Bit-bit niyang pag-asang mabibigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon. Nang makita ang kanyang anak, mahigpit itong niyakap dahilan para mapaluha siya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Diana. Pagkakita niya kay Erwan, agad na wala ang ngiti sa labi nito. Anong ginagawa mo rito? Walang ganang tanong ni Diana at dahan-dahang binaba ni Erwan ang kanilang anak. Humihingi ako ng tawad. Alam kong wala akong karapatang humingi ng isa pang pagkakataon. Pero gusto kong bumawi. Mahal ko kayo. Kung mahal mo kami, hindi mo sanang ginawa yun. Magbabago ako. Patawarin mo ako. Huli ng lahat, Erwan. Parang gumuho ang mundo ni Erwan nang marinig yun. Kaya hindi na siya nagsalita at tahimik na lamang na tumango. Naiintindihan ko. Isang beses din niyang tiningnan ng anak. Pagkatapos, tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Humihina ang kanyang mga tuhod ngunit pilit pa rin siyang naglalakad. Ngunit ilang hakbang pa lamang, bigla siyang nawalan ng malay at bumulagta siya sa gitna ng kalsada.
May ilang kapitbahay namang nakakita. Agad silang lumapit at humingi ng saklolo. Kaya dali-dali siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na nga siya naisalba. Nang babalitaan ni Diana ang nangyari, natigilan siya. Tahimik lamang siyang naupo habang tumutulong kanyang mga luha. Sa Manila naman, nang malaman ni Chris ang balita, napahagulhol siya. Sa isang iglap, nang wala ang lalaking pareho nilang minahal, ngunit ang iniwan nitong sugat sa kanilang mga puso ay mananatili sa mahabang panahon. At ngayon, ang tanging magagawa ni lamang ni Diana at Chris ay harapin ang buhay nang wala na nga si Erwan. Ilang buwan ang lumipas matapos ang pagpanaw ni Erwan, marami nang nagbago. Sa probinsya, tahimik na namumuhay si Diana kasama ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam pa rin niya ang malaking puwang na iniwan ng lahat ng nangyari. Hindi naging madali ang bawat araw. Kailangan niyang maging patatag para sa kanyang anak. Tuwing gabi habang pinapatulog niya to, napapangiti siya kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ako pwedeng sumuko. May anak akong umaasa sa akin. Palaging sinasabi ni Diana sa kanyang sarili. Hanggang isang umaga, habang nagliligpit siya ng kanilang mga gamit, napatingin siya sa mga lumang larawan nilang magpapamilya. Kasama na ron si Mang Ace, Aling Susan, Chris at siya. Panahon na siguro para umuwi. Makalipas ang ilang araw, bumiyahe silang mag-ina pabalik ng Manila. Pagdating nila sa bahay ni Aling Susan, agad sila nitong silalubong at mahigpit silang nagyakapan. Anak, butit umuwi ka. Dito na po muna kami, ma. Ate. Tumayo si Diana. Tahimik siyang ngumiti. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay mahigpit na siyang niyakap ni Chris. Patawad. Patawad kung nasaktan kita. Hindi. Ako dapat ang humingi ng tawad. Pinabayaan kitang mag-isa noon. At ako naman, hinayaan kong masira tayo dahil sa isang lalaki. Pareha tayong walang alam. Pareha tayong nasaktan. Pero ayoko nang maulit yun, ate. Ako rin. Ay, ito ang matagal ko nang ipinagdarasal na maging maayos at maging okay ang pamilya natin kahit wala na ang papa ninyo. Ngiting sambit na Aling Susan at hinalikan ang kanilang mga noo. Pareho nilang niyakap ang kanilang ina. Matagal silang nanatiling magkayakap, parang unti-unting natutunaw ang lahat ng sakit na naipon sa loob ng maraming taon. At magmula noon, nagdesisyon si Diana ng manatili na nga sa Manila. Naghahanap siya ng trabaho habang si Chris ay patuloy nagtatrabaho sa isang restaurant. Hindi naging madali ang buhay nila. May mga araw na kulang ang kanilang kinikita. May mga gabing sabay-sabay silang nagbibilang ng natitirang pera. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na sila nag-iisa. Nagtutulungan silang magkapatid. Kapag overtime si Chris, si Diana ang nag-aalaga sa kanilang ina at sa kanyang anak. Kapag namang may sideline si Diana, si Chris naman ang sumusundo sa kanyang pamangkin mula sa paaralan. Unti-unti silang nakaipon hanggang sa nakapagbukas sila ng isang maliit na tindahan. Hindi man yung kalakihan ng kita, masay silang nagtutulungan. Lumaki rin ang kanilang negosyo kalaunan. Unti-unti silang nakaahon sa hirap. Mas naging magaan ang kanilang pamumuhay. At mula sa araw na yon, hindi na silang muling nagkahiwalay dahil naman ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay, mananatili silang tutuparin ang pangakong ginawa nila nung sila'y mga bata pa. Ang palagi nilang sinasabi na walang iwanan, forever magkakampi. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento. Dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!